Magandang araw mga kaibigan. Good news para mga DDS. Panalo tayo first round. Teo Moreno, following the cases filed by Attorney Mans Carpio against the AMLAC and Bangko Sentral ng Pilipinas, the House Committee on Justice has voted against opening the BIR box containing the income tax returns of Vice President Sara Duterte and Attorney Carpio. The vote stood at 6 in favor of opening and 38 against, with 0 abstentions. Are they afraid of getting caught off guard again? 38, 6-0. Attorney Mans, 1 point. Luistro, 0. Yan ba? Ang galing. So, alamin natin mamaya sino-sino yung 6 na bumoto in favor. Nakikita ko na ang mga hindi ako nanood doon sa hearing Sigurado yan, Luistro. Ridon, ito yung mga Chua, Abante, Siljokno, Dilima. Ito, hula-hula ko lang ito tingnan natin. Tingnan natin yung sino kaya yung ano. Sino yung 6? Mas malaking balita yan siyempre. Isa lang ang ibig sabihin, yung 36 ay tinatago din. Hindi lang si Mans Carpio ang pwedeng magsampa ng kaso, pati din si BP Inday-Sara kasi pwedeng mag-file ng kaso ang isang politiko. Whether they open it or not, still makakasuhan pa rin sila. Kasi sabi nga ni Attorney Kim Hinares, dating BIR Commissioner, yun lang pagdala ng mga income tax returns ng mag-asawang Duterte, kahit nakalagay sa box, dinala sa hearing, labag na yun sa batas. According to the former BIR Commissioner. How much more i-open? Ano pa? Tinitingnan ko sino ba yung nagboto ng 6. Who are the 6? Nakakatuwa rin si Congressman Marcoleta nung nagsalita. Madam Chair, maybe you're expecting me to manifest that I will object to the opening. At hindi po, I challenge the committee, open it now! Open! Sige! Open nyo. But, siguraduhin lang ninyo na wala kayong malalabag na batas. Ang galing. Ayun yung mga patutsadang ano. And the saga begins. Sino kaya yung 6 Sandali walang nakalagay dito. I-comment nyo na lang please. Yung mga nanood ng hearing. Sino yung 6? Ay, nako, wala nga. Okay, so, ano pa ba? Ang mga ibang pasupog na hinintay, yung NBI na NBI na mag-appear daw ngayon, talagay ko wala pa, para patunayan nila yung NBI na talagang real. Real yung banta buhay ng Pangulo, First Lady at ano. I don't know paano i-justify ng NBI director na real. Basta ako, mas naniniwala ako sa isang batikang abogado. Excuse me. Si Congressman Ropos Rodriguez. Law din ito ng San Beda College ba? I'm not sure sa eskwelahan. Ang ganda yung explanation niya. Merong threat with a condition and mayroong conditional threat. Ang threat with a condition, ganito. Papatayin kita pag hindi mo ako bigyan ng 1 million. So yun, threat. Ang kondisyon, 1 million. Yun daw ang may pananagutan sa batas. Krimen yun. Kailang yung conditional threat naman ay ito yung kay BP Sara. Na kung may mangyari sa akin, ganito, may mangyayari din sa kanila. So conditional. So, if that condition does not exist, hindi nangyari, edi wala rin mangyayari. Kasi kung mamamatay ako, ganito rin ang mangyari sa kanila. Wala daw yun. Hindi daw yun na real threat, hindi yan labag sa batas. According to a veteran lawmaker at batikang abogado.
Ay sinasabi naman ng iba na, hindi, threat yun, real. Ay, ang NBI, sabi, naka-red alert kami sa NBI dahil binabantayan namin yung banta sa buhay ng presidente. Yung tanong ko dyan is, NBI ba ang in charge sa security ng Pangulo? Hindi ba ang Presidential Security Command? Anong pakialam ng NBI? Mag-imbestiga lang kayo. So, baka nga, ang iprepresent ng NBI ngayon, yung testigo na siya, yung hitman na hinar ni Bibi Sara. So, yun ang abangan natin mamaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.